Sa pinakadulong bahagi ng Samar ay may isang mahabang kalsada na tila walang katapusan. Ito ay dumaraan sa pagitan ng makakapal na kagubatan at malalawak na palayan. Sa araw ay payapa ang lugar at tila walang anumang kakaiba. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagiging tahimik ang paligid at ang hangin ay nagiging malamig at mabigat. Ang mga punong kahoy ay tila nakamasid sa sinumang dumaraan. At sa kadilimang iyon ay nagsisimula ang lihim na matagal nang ibinubulong ng mga matatanda sa baryo. Ang mga tao roon ay may isang pangalan na hindi nila basta binabanggit. Ito ay ang pangalan ni Balerena. Siya ay sinasabing isang magandang babae na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Siya ay isang engkanto na may kakayahang sumanib sa katawan ng tao at maglakad sa lupa na parang isang ordinaryong nilalang. Ngunit ang kanyang presensya ay palaging may dalang hiwaga at panganib. Maraming taon na ang nakalipas ay may mga biyahero na nagsabing nakakita sila ng isang babae sa gitna ng kalsada tuwing hating gabi. Siya ay nakatayo lamang at nakatingin sa malayo. Ang kanyang buhok ay mahaba at maitim at tila sumasayaw sa hangin kahit walang hangin. Ang kanyang balat ay maputi na tila hindi nasisinagan ng araw. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag na hindi maipaliwanag. Ang mga unang nakakita sa kanya ay inakala na siya ay isang nawawalang babae. Ngunit nang subukan nila siyang lapitan, ay bigla itong nawala na parang usok. Walang bakas na naiwan. Walang yapak sa lupa. Walang tunog na narinig. At mula noon ay nagsimula ang takot ng mga tao sa kalsadang iyon. Sa baryo ng San Mateo ay naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Mateo. Siya ay isang driver ng lumang sasakyan na bumibiyahe tuwing gabi upang maghatid ng mga pasahero sa kalapit na bayan. Siya ay kilala bilang isang matapang na tao na hindi naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Para sa kanya ay ang lahat ng iyon ay katang-isip lamang ng mga taong mahilig matakot. Isang gabi ay nagpasya si Mateo na bumiyahe kahit makapalang ulap at walang buwan na nagbibigay liwanag. Ang kanyang sasakyan ay mabagal na umandar sa mahabang kalsada habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Ang paligid ay tahimik at walang ibang sasakyan na kasabay niya. Tanging ang mahina niyang ilaw ang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Habang siya ay patuloy na nagmamaneho, ay may napansin siyang kakaiba sa di kalayuan. Sa gitna ng kalsada ay may isang figura na nakatayo. Ito ay isang babae na nakasuot ng puting damit na abot hanggang paa. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko at ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Hindi agad huminto si Mateo. Inisip niya na baka ito ay isang taong nangangailangan ng tulong. Ngunit habang siya ay papalapit, ay naramdaman niya ang kakaibang lamig na tila pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Huminto ang kanyang sasakyan, ilang hakbang ang layo mula sa babae. Siya ay tumingin dito at sinubukang makita ang mukha nito. Ngunit ang babae ay hindi gumagalaw. Ito ay nananatiling nakatayo na parang isang rebulto na hindi buhay. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Ngunit dahil sa kanyang likas na katapangan, ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba. Ang kanyang mga paa ay mabigat habang siya ay unti-unting lumapit sa babae. Habang siya ay papalapit, ay unti-unting itinaas ng babae ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Mateo ang kanyang mukha. Ito ay napakaganda na tila hindi totoo. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may lihim na hindi kayang maunawaan ng sinuman. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ay naramdaman ni Mateo ang kakaibang pakiramdam. Tila may isang puwersa na humihila sa kanyang kalooban. Ang kanyang isip ay naging magulo at ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang babae ay ngumiti ng bahagya. Ang ngiting iyon ay hindi maipaliwanag kung ito ba ay may kabaitan o may babala. Ngunit sa sandaling iyon ay alam ni Mateo na siya ay nasa harap ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Ang hangin sa paligid ay biglang tumahimik. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. At ang buong mundo ay tila huminto sa paghinga. At doon nagsimula ang unang pagkikita ni Mateo kay Balerena. Pagkatapos ng sandaling iyon ay tila nagbago ang lahat kay Mateo. Siya ay nanatiling nakatayo sa harap ng babae na hindi niya kilala, ngunit hindi niya kayang alisin ang kanyang tingin mula rito. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Yang kanyang isip ay tila lumulubog sa isang malalim na ulap na hindi niya maunawaan.
Ang babae ay patuloy lamang na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang kakaibang lalim. Ito ay tila hindi mata ng isang ordinaryong nilalang. Ito ay mata ng isang nilalang na nakakita ng napakaraming taon at napakaraming lihim. Sinubukan ni Mateo na magsalita, ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Ang kanyang dila ay tila naging mabigat at ang kanyang katawan ay tila hindi na niya ganap na kontrolado. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabagal ngunit malakas. Habang siya ay nakatayo roon ay naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dahan-dahang yumakap sa kanyang likuran. Ang lamig na iyon ay hindi tulad ng ordinaryong lamig ng gabi. Ito ay may dalang kakaibang pakiramdam na tila pumapasok sa kanyang katawan at unti-unting sumasakop sa kanyang kalooban. Ang babae ay lumapit ng isang hakbang. Ang kanyang paggalaw ay napakagaan na tila hindi niya kinakailangan ang lupa upang manatiling nakatayo. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang katahimikan ng paligid. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang biglaang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang mga alaala ay tila naging malabo. Siyang kanyang isip ay tila may ibang presensya na unti-unting pumapasok. Siya ay nanatiling nakatingin sa babae ngunit ang kanyang paningin ay tila hindi na lamang kanya. Ang babae ay tumigil sa harap niya. Ang kanilang pagitan ay napakalapit na. Ang kanyang mukha ay malinaw na malinaw sa paningin ni Mateo. Ito ay perpekto at walang kapintasan. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon ay may lihim na hindi kayang ipaliwanag. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mateo ang isang malamig na haplos sa kanyang noo kahit walang kamay na humawak sa kanya. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanghina. Ang kanyang tuhod ay tila gustong bumigay ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim, hindi dahil sa pagkawala ng liwanag, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang kontrol. Ang kanyang isip ay tila unti-unting lumulubog sa isang malalim na katahimikan. At sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ng babae sa loob ng kanyang sarili. Ito ay hindi isang pisikal na presensya. Ito ay isang presensya na nasa kanyang isipan. Isang presensya na tahimik ngunit makapangyarihan. Isang presensya na tila matagal nang naghihintay. Ang kanyang mga alaala ay tila binubuksan isa-isa. Ang kanyang nakaraan ay tila sinusuri ng isang puwersa na hindi niya nakikita. Ang kanyang takot at ang kanyang lakas ay tila parehong sinusukat. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang oras ay tila nawala ng kahulugan. Ang gabi ay tila naging walang hanggan. Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang kanyang paningin ay luminaw. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang nawala. Ngunit ang pakiramdam ng presensya ay nanatili. Ang babae ay umatras ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may alam na hindi niya sinasabi. At sa isang iglap ay nawala ang babae. Si Mateo ay naiwan na mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang mga tunog ng gabi ay muling bumalik. Ang lahat ay tila bumalik sa dati. Ngunit alam ni Mateo na may nagbago. Nararamdaman niya ang isang tahimik na presensya sa loob ng kanyang sarili. At hindi niya alam kung ito ba ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi na niya kayang pigilan. Pagkatapos ng gabing iyon ay nagpatuloy si Mateo sa kanyang pagmamaneho ngunit ang kanyang sarili ay hindi na tulad ng dati. Siya ay nakauwi sa kanilang baryo na tila walang nangyari ngunit sa kanyang kalooban ay may isang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ngunit ang kanyang isip ay tila may kasamang ibang presensya na tahimik na nagmamasid. Kinabukasan ay nagising si Mateo na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bubong ng kanyang bahay, ngunit ang kanyang isip ay tila nasa ibang lugar. May mga larawan na pumapasok sa kanyang alaala na hindi niya matiyak kung ito ba ay kanya o hindi. Nakita niya ang mahabang kagubatan na hindi pa niya nararating. Nakita niya ang isang lumang puno na mas malaki kaysa sa iba. Nakita niya ang isang anyo ng babae na nakatayo sa ilalim ng dilim. Ang mga larawang iyon ay malinaw ngunit hindi niya maalala kung kailan niya iyon nakita. Si Mateo ay bumangon at sinubukang alisin ang mga iyon sa kanyang isip. Inisip niya na ito ay bunga lamang ng kanyang pagod. Ngunit habang lumilipas ang mga oras ay nananatili ang pakiramdam na may isang bagay na nagbago sa kanyang pagkatao.
Sa mga sumunod na araw ay napansin niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang pandinig ay tila mas matalas. Naririnig niya ang mahihinang galaw sa paligid kahit malayo ito. Ang kanyang paningin ay tila mas malinaw kahit sa dilim. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon ay ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa loob ng kanyang katawan. Tuwing gabi ay may mga sandali na siya ay natutulala at hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras. Kapag siya ay nagbalik sa kanyang sarili ay hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa mga sandaling iyon. Ang kanyang isip ay tila may mga bahagi na hindi na niya maabot. Isang gabi ay muli siyang bumiyahe sa parehong kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nasa manibela, ngunit ang kanyang kalooban ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan, ngunit ang kanyang isip ay tila may inaasahan. Habang siya ay nagmamaneho, ay naramdaman niya ang pamilyar na lamig na kanyang naranasan noong unang gabi. Ang hangin ay naging mabigat at ang paligid ay naging tahimik. At sa sandaling iyon, ay naramdaman niya ang biglaang paghinto ng kanyang mga kamay. Hindi niya ginusto na ihinto ang sasakyan, ngunit ito ay kusang bumagal hanggang sa tuluyang huminto. Ang kanyang mga paa ay nanatiling nakapirmi. Ang kanyang katawan ay tila hindi na sumusunod sa kanyang sariling kagustuhan. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatingin sa unahan. At doon ay nakita niya ang babae. Si Ballerina ay muling nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang anyo ay hindi nagbago. Ang kanyang kagandahan ay nananatiling hindi pangkaraniwan. Ang kanyang presensya ay nananatiling makapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Hindi siya natakot. Sa halip ay naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabagal. Ang kanyang paghinga ay naging tahimik. Ang presensya sa loob ng kanyang sarili ay tila naging mas malinaw. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang isang bagay na hindi niya pa nauunawaan noon. Siya ay hindi lamang nakakita kay Ballerina. Siya ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang mundo. Mula sa gabing iyon ay hindi na maikakaila ni Mateo ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay nananatiling kanya. Ngunit ang kanyang kalooban ay tila hinahati ng isang presensya na hindi niya lubos na maunawaan. Sa bawat paghinga ay nararamdaman niya ang tahimik na pagmasid ng isang nilalang na hindi nakikita ngunit naroroon. Sa araw ay nagagawa niyang mamuhay ng normal. Siya ay nakikipag-usap sa mga tao sa baryo. Siya ay kumakain at nagpapahinga. Siya ay naglalakad sa parehong mga daan na kanyang tinatahak mula pagkabata. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Tuwing siya ay nag-iisa ay nararamdaman niya ang kakaibang lamig na unti-unting lumalapit sa kanyang kamalayan. Hindi ito nananakit ngunit ito ay may dalang presensya na hindi maitatanggi. Ito ay tila isang paalala na siya ay hindi nag-iisa sa loob ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na gabi ay nagsimula siyang makaranas ng mga sandali na hindi niya maipaliwanag. May mga oras na siya ay naglalakad nang hindi niya namamalayan kung saan siya patungo. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling direksyon. Ang kanyang isip ay tila sumusunod lamang sa isang tahimik na tawag. Isang gabi ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng kagubatan malapit sa mahabang kalsada. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Ang kanyang dibdib ay mabigat ngunit ang kanyang isip ay tahimik. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay nakatayo na tila mga bantay ng isang lihim na hindi maaaring makita ng karaniwang mata. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Si Ballerina ay naroroon. Hindi niya ito nakita sa kanyang paningin, ngunit naramdaman niya ito sa kanyang kalooban. Ang presensya nito ay hindi nangangailangan ng anyo upang makilala. Ito ay bahagi na ng kanyang kamalayan. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kanyang sariling katawan na gumalaw ng hindi niya inuutos. Ang kanyang mga paa ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim. Ang kanyang paghinga ay mabagal at pantay. Ang kanyang isip ay naroon, ngunit hindi siya ang may ganap na kontrol. Ang presensya ni Ballerina ay naging mas malinaw. Ito ay tila isang anino na nakapaloob sa kanyang kaluluwa. Isang anino na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang muling maramdaman ang mundo ng mga tao. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabagal. Ang kanyang katawan ay nanatiling matatag. Ngunit ang kanyang kalooban ay unti-unting tinatanggap ang presensyang iyon. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang kakaibang pagkakaisa.
Hindi ito laban. Hindi ito pagtanggi. Ito ay pagtanggap. Sa gitna ng malamig na gabi ng Samar, ay nagsimula ang unti-unting pagsasanib ni Mateo at ng engkantong si Valerena. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging malinaw ang pagbabagong nagaganap kay Mateo. Ang kanyang katawan ay nananatiling malakas, ngunit ang kanyang kalooban ay tila may bagong lalim na hindi niya kailanman naranasan noon. Ang kanyang mga mata ay tila may kakayahang makakita ng higit pa sa karaniwan. Ang kanyang pandama ay tila lumawak lampas sa mundo ng mga tao. Sa bawat paggising niya sa umaga ay may pakiramdam siya na may isang bahagi ng kanyang sarili ang nananatiling gising kahit siya ay natutulog. Ang kanyang panaginip ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng mga tanawin ng kagubatan na hindi pa niya nararating. Mga ilog na tahimik na umaagos sa ilalim ng liwanag ng buwan. At isang anyo ng babae na palaging nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanya. Ang babae ay hindi nagsasalita. Hindi ito lumalapit. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman niya ang katahimikan at kapangyarihan nito. Sa baryo ay napansin ng ilang tao ang pagbabago kay Mateo. Ang kanyang katahimikan ay naging mas malalim. Ang kanyang mga mata ay tila may iniingatang lihim, ngunit walang sino man ang nangahas na magtanong. May isang bagay sa kanyang presensya na tila nagbabala sa kanila na manatiling tahimik. Tuwing gabi ay patuloy siyang bumibiyahe sa mahabang kalsada. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na nag-iisa. Sa bawat pagdaan niya sa bahaging iyon ng daan, ay nararamdaman niya ang presensya ni Valerena na laging malapit. May mga sandali na siya ay kusang humihinto sa gitna ng kalsada ng walang dahilan. Ang kanyang mga kamay ay nananatili sa manibela, ngunit ang kanyang isip ay tila nakikinig sa isang tahimik na tawag. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabagal habang ang kanyang kalooban ay unti-unting lumalalim sa presensyang iyon. Isang gabi ay muli siyang huminto sa parehong lugar kung saan niya unang nakita si Valerena. Ang paligid ay tahimik at ang dilim ay tila mas malalim kaysa dati. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya sa loob ng kanyang sarili na gumalaw. Ito ay Ida Masikit. Ito ay Wisdi Marahas. Ito ay banayad ngunit tiyak. Ang kanyang paningin ay nagbago. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila naging mas malinaw. Ang bawat detalye ay tila may bagong kahulugan. Ang bawat galaw ng hangin ay tila may dalang lihim. At sa sandaling iyon ay nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng sasakyan. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi lamang siya. Sa likod ng kanyang mga mata ay may isa pang presensya na nakatingin pabalik. Ito ay tahimik. Ito ay matiyaga. And ito ay naroroon. Si Mateo ay nanatiling nakaupo habang ang kanyang dibdib ay mabagal na tumataas at bumababa. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay may kakaibang pakiramdam ng pagkilala. Parang ang presensyang iyon ay matagal na niyang bahagi ngunit ngayon lamang niya lubos na naramdaman. Sa gabing iyon ay hindi na siya lamang ang naglalakbay sa mahabang kalsada ng Samar. Siya ay naging tahanan ng isang nilalang na ang pangalan ay matagal nang ibinubulong ng dilim. Ang engkantong si Valerena. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang ugnayan ni Mateo at ng presensyang naninirahan sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga araw ay patuloy na dumaraan na tila normal, ngunit ang kanyang gabi ay naging daan ng isang lihim na hindi maaaring makita ng iba. Sa bawat pagdilim ng langit ay nararamdaman niya ang unti-unting paggising ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi kanya. Ang kanyang katawan ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang isip ay tila lumalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mundo ng tao at isang mundong matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng kalikasan. Ang presensya ni Valerena ay hindi na lamang isang banyagang puwersa. Ito ay naging bahagi ng kanyang paghinga at bahagi ng kanyang kamalayan. Isang gabi ay muli siyang naglakbay sa mahabang kalsada. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang paligid ay nababalot ng makapal na dilim. Ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang umusad habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan. Ngunit sa kanyang kalooban ay may isang pakiramdam ng paghihintay. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang sariling galaw. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa manibela, ngunit ang kanyang kalooban ay tila umatras. Hindi ito pagtanggi. Ito ay tila pagbibigay daan. Ang kanyang paningin ay naging mas malinaw, ngunit ang kanyang kamalayan ay tila lumalayo. Ang kanyang katawan ay patuloy na gumagalaw, ngunit ang kanyang isip ay tahimik na nakamasid.
Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya ni Valerena na ganap na lumitaw sa loob niya. Ito ay isang sandali ng ganap na pagsasanib. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabagal. Ang kanyang puso ay tumibok ng may kakaibang ritmo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim, ngunit ang kanyang paningin ay tila hindi na lamang para sa mundo ng tao. Ang kanyang sasakyan ay huminto sa gitna ng kalsada nang hindi niya ito iniutos. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan. Ngunit sa sandaling iyon ay si Valerena ang nakatingin sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang presensya nito ay hindi marahas. Ito ay kalmado at matagal nang naghihintay. Ito ay tila isang nilalang na matagal na nahiwalay sa mundo ng mga tao at ngayon ay muling nararanasan ng lupa at ang hangin. Sa loob ni Mateo ay nanatili ang kanyang kamalayan. Siya ay nakamasid. Siya ay naroroon, ngunit ang kanyang kontrol ay hindi naganap. Hindi niya naramdaman ang sakit, hindi niya naramdaman ang takot. Ang kanyang naramdaman ay ang tahimik na katotohanan na siya ay naging tulay ng dalawang mundo. At sa gitna ng madilim na gabi ng Samar, ay muling naglakad si Valerena sa mundo ng tao sa pamamagitan ng katawan ni Mateo. Sa mga sumunod na gabi ay nagsimulang kumalat ang mga bulong sa baryo ng San Mateo. May mga biyahero na nagsabing nakakita sila ng isang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada tuwing hating gabi. Siya ay nakatayo lamang at hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na tila may pinagmamasdan na hindi nakikita ng iba. Ang ilan ay nagsabing ang lalaki ay si Mateo. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang presensya ay may dalang katahimikan na tila hindi pangkaraniwan. May mga nakaramdam ng kakaibang lamig habang sila ay dumaraan sa kanyang tabi. May mga hindi na nangahas na lumapit. Sa baryo ay napansin din ang pagbabago sa kanya. Siya ay naging mas tahimik kaysa dati. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal at mas maingat. Ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi maabot ng karaniwang tao. May mga gabi na siya ay nawawala sa kanyang bahay at bumabalik bago sumikat ang araw. Walang nakakaalam kung saan siya pumupunta. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang presensya ay tila laging may kasamang lihim na hindi niya sinasabi. Sa loob ng kanyang sarili ay patuloy ang tahimik na pagsasanib. Ang presensya ni Valerena ay hindi na lamang isang bisita. Ito ay naging bahagi ng kanyang pag-iral. Ang kanyang isip at ang presensya nito ay tila unti-unting nagiging iisa. May mga sandali na siya ay nakatingin sa kanyang sariling reflection at nararamdaman niya ang dalawang kamalayan na magkasamang nakamasid. Ang isa ay kanya, ang isa ay hindi. Ang presensya ni Valerena ay hindi nagsasalita, ngunit ito ay may dalang layunin. Ito ay tila naghahanap ng isang bagay na matagal na nawala. Isang bagay na hindi pa lubos na nauunawaan ni Mateo. Isang gabi ay muli siyang natagpuan sa gitna ng mahabang kalsada. Ang dilim ay makapal at ang hangin ay malamig. Ang kanyang katawan ay nakatayo ng tuwid habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Sa sandaling iyon ay may isang sasakyan na papalapit. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang anyo ngunit hindi siya gumalaw. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang driver ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkalito. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatingin sa driver, kundi sa isang bagay na lampas sa mundong iyon. Sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niya ang presensya ni Valerena na mas malinaw kaysa dati. Ito ay hindi na lamang isang presensya. Ito ay isang kalooban. Sa sandaling iyon ay nagsimula ang unti-unting pagbabalik ng engkantong si Valerena sa mundo ng tao. Habang patuloy ang mga gabi ay lalong lumalakas ang presensya ni Valerena sa loob ni Mateo. Ang kanyang katawan ay naging sisidlan ng isang nilalang na matagal nang nahiwalay sa mundo ng tao. Ang kanyang paghinga ay nananatiling kanya, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi naganap na kanya lamang. Sa baryo ay nagsimula nang umiwas ang mga tao sa kanya. May mga nakapansin na ang kanyang mga mata ay tila nagbabago tuwing sumasapit ang gabi. Ang dating init ng kanyang presensya ay napalitan ng isang malamig na katahimikan. Ang kanyang mga galaw ay naging mas maingat at tila may layuning hindi nauunawaan ng iba. Tuwing gabi ay may isang tawag na hindi niya marinig ngunit kanyang sinusunod. Ang kanyang mga paa ay kusang naglalakad patungo sa mahabang kalsada.
Ang kanyang katawan ay gumagalaw na tila may sariling kalooban. At sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang unti-unting paglakas ng nilalang sa loob niya. Sa gitna ng dilim ay tumitigil siya sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay nagiging malamig at ang paligid ay nagiging tahimik. Ang mundo ng tao ay tila lumalayo habang ang isa pang mundo ay unti-unting lumalapit. Sa loob ng kanyang isip ay may mga larawang lumilitaw. Mga alaala na hindi kanya ngunit malinaw niyang nakikita. Nakikita niya ang kagubatan noong ito ay bata pa. Nakikita niya ang mga punong kahoy na hindi pa napuputol. Nakikita niya ang isang magandang babae na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang babaeng iyon ay si Valerena. Siya ay hindi kailanman naging tao. Siya ay isang nilalang na isinilang mula sa katahimikan ng kalikasan. Siya ay matagal nang nagmasid sa mundo ng tao mula sa dilim. At ngayon ay muli niyang nararanasan ang mundo sa pamamagitan ni Mateo. Sa bawat gabi ay nararamdaman ni Mateo ang unti-unting pagkawala ng hangganan sa pagitan nila. Ang kanyang mga alaala at ang alaala ni Valerena ay tila nagiging iisa. Ang kanyang damdamin at ang damdamin nito ay tila nagiging magkatulad. Hindi niya alam kung saan nagtatapos ang kanyang sarili at kung saan nagsisimula ang engkanto. Isang gabi ay tumigil siya sa gitna ng kalsada at nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dilim habang ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang ganap na presensya ni Valerena. Ito ay hindi na lamang nasa loob niya. Ito ay naging siya. At sa gitna ng madilim na gabi ng summer ay muling naglakad ang engkantong si Valerena sa lupa ng mga tao sa anyo ni Mateo. Sa paglipas ng panahon ay tuluyan nang nagbago ang katahimikan ng baryo ng San Mateo. Ang mahabang kalsada na dati ay dinaraanan lamang ng mga biyahero ay naging lugar ng pag-iingat at pag-iwas. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas sa paglalakbay tuwing gabi. Ang dilim ay hindi na lamang kawalan ng liwanag, kundi isang paalala ng presensyang hindi nila maipaliwanag. Si Mateo ay nananatiling nakatira sa kanyang bahay, ngunit ang kanyang sarili ay tila unti-unting lumalayo sa mundo ng mga tao. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tahimik. Iyang kanyang mga mata ay tila palaging may pinagmamasdan na hindi nakikita ng iba. Sa bawat araw ay nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng dating Mateo. Ang kanyang mga alaala ay naroroon, ngunit ang kanyang damdamin ay tila nagiging malamig at malayo. Ang presensya ni Valerena ay hindi na lamang bahagi ng kanyang isip, kundi bahagi na ng kanyang pagiran. Tuwing gabi ay muli siyang naglalakad patungo sa mahabang kalsada. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na tila sinusundan ang isang tawag na hindi niya kayang tanggihan. Ang kanyang mga paa ay tumitigil sa gitna ng daan kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay nananatiling malamig sa kanyang paligid. Ang mga puno ay tila nakamasid. Ang buong mundo ay tila tahimik na saksi sa pagbabagong nagaganap. Sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niya ang presensya ni Valerena na mas malinaw kaysa kailanman. Ang kanyang paningin ay hindi na lamang kanya. Ang kanyang paghinga ay hindi na lamang kanya. Ang kanyang katawan ay hindi na lamang kanya. Ang hangganan sa pagitan ng tao at ng engkanto ay tuluyan nang nawala. May mga sandali na siya ay nakatingin sa kanyang sariling refleksyon at hindi niya na makita ang dating Mateo. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nagmula sa isang panahong mas matanda kaysa sa kanyang buhay. Ang kanyang katahimikan ay hindi na katahimikan ng isang tao. Ito ay katahimikan ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Sa baryo ay may mga nakakita sa kanya na nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang gabi ay malalim. Siya ay hindi gumagalaw. Siya ay hindi nagsasalita. Siya ay nananatiling naroroon na tila isang bantay ng lugar na iyon. At sa kanilang pagdaan ay naramdaman nila ang presensya na hindi nila maipaliwanag. Hindi na lamang si Mateo ang naroroon, kundi ang engkantong si Valerena na tuluyan nang nagbalik sa mundo ng tao. Sa huling yugto ng kanyang pagbabago ay tuluyan nang naglaho ang dating katahimikan ng buhay ni Mateo. Ang kanyang katawan ay nananatiling naroroon, ngunit ang kanyang pagkatao ay unti-unting lumubog sa kailaliman ng isang presensya na hindi maihihiwalay sa kanya. Ang kanyang paghinga ay patuloy, ngunit ang kanyang kalooban ay tila naging tahanan ng isang mas matandang kamalayan. Ang baryo ng San Mateo ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga tao ay may dalang takot na hindi nila binibigkas. Ang mahabang kalsada ay patuloy na naroroon, ngunit ito ay naging hangganan ng dalawang mundo.
Ang mga dumaraan tuwing gabi ay may dalang kaba na hindi nila maipaliwanag. Sapagkat sa gitna ng dilim ay may isang anyo na patuloy na naglalakad. Ang anyong iyon ay ang katawan ni Mateo. Ngunit ang presensyang naninirahan dito ay si Valerena. Sa loob ng kanyang sarili ay nananatiling tahimik ang huling bahagi ng kanyang dating pagkatao. Siya ay naroroon bilang isang alaala. Isang alaala ng isang taong minsang nabuhay bilang isang ordinaryong tao. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi na sapat upang maibalik ang dati niyang sarili. Ang presensya ni Valerena ay ganap ng nagising. Ang kanyang kamalayan ay malinaw at matatag. Ang mundo ng tao ay muli niyang nararanasan sa pamamagitan ng katawan na naging kanyang tahanan. Ang hangin ng gabi ay muli niyang naramdaman. Ang lupa ay muli niyang natapakan. Ang katahimikan ng Samar ay muli niyang nasaksihan. Sa bawat gabi ay patuloy siyang naglalakad sa mahabang kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng katahimikan na hindi maunawaan ng mga dumaraan. May mga nakakita sa kanya at hindi na muling bumalik sa lugar na iyon. May mga nakaramdam ng kakaibang lamig na tila pumapasok sa kanilang kalooban. May mga nakakita sa kanyang mga mata at naramdaman ang lalim ng isang nilalang na hindi kabilang sa kanilang mundo. Ngunit si Valerena ay hindi nagmamadali. Siya ay matiyaga. Siya ay tahimik. Siya ay naroroon. Ang mahabang panahon ng kanyang pagkawala ay natapos na. Ang mundo ng tao ay muli niyang narating. At sa gitna ng walang hanggang gabi ng Samar ay nanatiling naglalakad ang engkantong si Valerena sa katawan ng taong minsang nagngangalang Mateo. Ang kanyang pagbabalik ay hindi na maibabalik sa nakaraan. Ang kanyang presensya ay naging bahagi na ng mundong ito. At sa katahimikan ng dilim ay nagsimula ang isang alamat na hindi na kailanman mawawala.